na po bago sa atin yung mga nag-aabot ng sobre para sa solicitation at lalo pang dumarami nga tuwing magpapasko. Pero ang inaakala po natin pagtulong, pag minsan po ay sinasamantala ng ilang mga grupo para po makaiwas sa mga illegal na gawain ganito, ay panoorin po nyo ang report na ito. Maligayang Pasko. Sobre, liham at litanya ng paghingi ng donasyon. Yan ang karaniwang baon nilang mga nagsusulisit. Minsay grupo-grupo, minsay pa-isa-isa lang kung kumilos. Pero pare-parehong madalas magsulputan tuwing magpapasko. Kung tutusin, hindi naman ipinagbabawal ang ganitong klase ng solicitation. Hindi rin ito itinuturing na panghihingi ng limos. Pero mismong ang batas ang nagtatakda na dapat may permit ang mga grupong nagsasagawa nito. Before they conduct itong mga activity na ito, they have to be issued, a permit. Ang solicitation letters baliwala rin kung wala kaakibat na permiso mula sa DSWD. Mabusisi kasi ang proseso bago ito ipagkaloob ng ahensya. Mapa-raffle, solicitation o donation cans, kailangan ng permit. Ang isa kasing requirement niyan, pag sila ay mag-apply, ay meron silang pinaka-proposal ng activity nila. Tapos, kung saan pupunta yung kanilang na-solicit, may distribution list yon. Maging Caroling, lalo't kumpara sa isang charity group, kailangan din may pahintulot ng ahensya. Paraan din kasi ito para makalikom ng pera. Ayon sa DSWD, bawal ang solicitation para sa pampalibing. May hiwalay kasi silang proyekto para rito. Sakali namang ang solicitation ay para sa may sakit, bawal maglagay ng larawan ng bata sa donation can. Ang permit ilang buwan din lang ang itinatagal bago kailangang i-renew. Ganun din ang proseso. Kailangan nilang magpa-endorso din sa local government unit o kaya sa isang registered social welfare development office. May 80 taon nang umiiral ang batas tungkol sa public solicitation. Dumaan na rin ito sa ilang rebisyon. Pero bakit ang diwa ng bigayan tuwing Pasko laging sinasabayan ng mga paghingi ng tulong at aginaldo? Kasi marami ang mga nagkakalat, na mga nagsosolicit na mga individual or grupo. Kaya maging maingat ang publiko at tignan lagi yung number ng kanilang permit na na-issue. At kinababahala pa nila, pati mga bata nagagamit ng ilang grupo para magsolicit sa lansangan. Magandang pakinggan ang kanilang hangarin. Mas maganda kung matutugunan pa ito ng karampatang halaga. Pero gaano kasiguro nga ba tayo ng ating mga donasyon na pupunta sa pagtulong? Sa susunod na maglalagay sa sobrang iyong tatanggapin, maiging alalahanin na ang tunay na pagtulong hindi nasusukat sa salaping iyong iaabot.